Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig ngayon at nanonood. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananiyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo. At nang umalis siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan, at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tungo ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, ang Ebanghelyo ngayong araw ay nagpapakita ng isang mahalagang tema sa pananampalataya. Ang pagtitiyaga at pananalig. Ang kananiang babae, bagaman hindi kabilang sa mga Hudyo, ay may matinding pananalig kay Jesus. Sa kabila ng kanyang pag-uusig at tila pagtanggi ni Jesus, hindi siya nawalan ng pag-asa at patuloy na nananalig na mahabag si Jesus sa kanya at pagalingin ang kanyang anak. Ang tugon ni Jesus na hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta ay maaaring ituring na isang pagsubok sa pananampalataya ng babae. Ngunit ang kanyang mapagkumbabang tugon, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalaglaglag sa pag ng kanilang Panginoon, ay nagpapakita ng kanyang kababaan ng loob at matibay na pananalig. Ang kanyang pananampalataya ay nagbibigay daan sa kagalingan ng kanyang anak. Bilang mga Romano Katoliko, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa harap ng mga pagsubok at tila pagsubok sa ating pananampalataya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay may plano para sa atin at nakikita ang ating pagtitiyaga at pananalig.
minsan, maaari tilang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos o parang hindi niya sinasagot ang ating mga panalangin. Ngunit katulad ng kananiyang babae, ang ating patuloy na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay magbubunga ng biyaya. Sa araw na ito, hinihikayat tayong manalangin na may buong pananalig kahit na parang hindi naririnig ang ating mga panalangin. Ang Diyos ay laging naririyan, handang tumugon sa tamang panahon. Panatilihin natin ang ating pananampalataya at patuloy na magtiwala sa Kanyang kabutihan at awa. Naway palakasin tayo ng Panginoon sa ating mga pagsubok at naway lumago pa ang ating pananampalataya katulad ng sa kananiyang babae. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.